What is up guys? Nagbabalik na naman tayo at nung nakarang video natin binahagi ko sa inyo yung naging biyahe natin mula Bulinaw hanggang Vigan. So itong susunod na video natin babahi ko naman sa inyo yung naging biyahe natin mula Vigan hanggang Pagudpud. So let's go! Okay, what's up guys? Nasa Vigan na tayo. Hindi na tayo naka-update kanina kasi nalobat na tayo. Hindi na rin natin na video yung tulay na mahaba. Pag-uwi na lang siguro natin. From Vigan City, dire-diretso na biyahe natin hanggang Paway. Pero bago tayo makarating exactly sa may Paway, ay may nadaanan tayong area dito. Hinanap ko siya sa Google Map at ito yung area na yon. Malapit siya sa may Corimao Cemetery. Napakaganda ng baywalk nila dito at dito kami nagpahinga kasi mula nung umalis kami ng Bulinaw wala pa talaga akong tulog. Kaya umidlip muna ako dito ng kaunti para safe tayo sa biyahe natin papuntang Pagudpud. Dito na tayo sa Ilocos Norte. Yan. Welcome to Ilocos Norte guys. Lapit na tayo sa Paway. Yan ang next destination natin, Paway. Dito na tayo sa Paway. Yan, Paway, Ilocos Norte. Pupuntahan natin yung sikat na simbahan dito, St. Agustin. St. Agustin yung pangalan ng church na pupunta natin dito. So malapit na tayo doon. 3 minutes na lang, doon na tayo. Kaya fast forward na tayo. Let's go. You have arrived. Hindi ko lang alam. Okay, we're now here in Paway Church. Lumapang kayo dyan Pagudpud, no? Dinaretso yun dito yung magkita yun to dito circle di yung parang welcome ay parang rotonda yun sa ano circle. Thank you. So ayun, galing na tayo sa San Agustin Church ng Paway, Ilocos Norte. Papunta naman na tayo ngayon sa may Banggi, Ilocos Norte para makita yung mga pinagmamalaki nila dito, windmill. Okay, so let's go guys. Rat-rata na naman to. Woohoo! Ito talaga isa sa mga reason kung bakit gustong gusto kong mag-rides. Pumupunta sa mga iba't ibang lugar na nakamotor kasi aside sa nararamdaman mo na talaga yung presensya ng lugar, kitang-kita mo pa yung buong ganda ng lugar kahit nasa daan ka pa lang, nasa biyahe ka pa lang, kitang-kita mo na talaga at ito yung nagbibigay sa'yo ng 100% excitement na makarating ka na dun mismo sa lugar na pupuntahan mo.
malakas na hangin ang sumalubog sa amin. Halos di na kami makapagpatakbo ng maayos, di na rin narinig boses ko sa GoPro. Alalay na lang talagang takbo namin dito kasi parang nauuga ng hangin yung motor namin. Ingat na rin kami dito kasi baka lipat kami ng hangin at matumba kami o kaya naman pupunta kami sa kabilang linya ng kalsada. Pero sa isang saglit parang nawala lahat yung mga pinagdadaanan namin kasi sobrang ganda ng dagat nila dito sa Ilocos Norte. Parang nawala na lahat ng mga yon. Nakalimutan namin lahat yung mga nangyari sa amin, yung lakas ng hangin, hindi na namin ininda. Hindi lang masyado nakikita dito sa camera pero sobrang ganda dito guys. Nasa sobrang enjoy ko nga nakalimutan ko na wala na pala akong gas. Kaya yun, muntik pa kaming hindi umabot sa gas station. Uy, buti umabot. Ha? Muna lang, umabot tayo dito sa gas station. Muntik na oh. Kala ko wala ng gas station dito. As in, danger na ang gas natin. Ilan lang kasi talaga ang gas station na nakita namin dito. Kaya yun, yung 1 bar na nakikita nyo dyan sa gas gauge ko, danger na talaga yan pag nandito ka. Kaya dapat pag bumabiyahe ka dito talagang sinisecure nyo yung gasolina ninyo o kaya may extra kayong dalang gas tank. Maarte kasi talaga ako pagdating sa mga gasolina na nilalagay ko sa motor ko at kahit anumang sasakyan na gamit ko kasi syempre buhay ng motor natin yung nakasalalay at syempre yung reliability ng biyahe natin, lalong lalo na kapag long ride tayo. Kaya sa mga trusted na gasoline station lang talaga ako nagagas. Pagkarating namin sa area na to, grabe talaga yung tuwa ko kasi sobrang na-amaze talaga ako. Sobrang na-amaze talaga ako dito sa mga nakikita ko na naglalaki ang mga windmill ng Ilocos Norte. Grabe nakaka-amaze tong bagay na to na dito sa Pilipinas meron tayong ganito na kailangan na dapat natin ipagmalaki. Hindi lang dito sa Pinas kundi pati sa ibang bansa. Dati talagang pangarap na namin puntahan tong Ilocos Norte, lalo na tong part na to ng Ilocos kasi dati sa libro lang namin nakikita pero ngayon nakikita na namin ng personal at nakikita na rin namin to ng malapitan. Siya mo, no? Kita dito. Gusto mo picture dito sa taas? Gusto mo picture dito sa taas? Alright. So, kukuha na natin dito kasi for sure hindi tayo makakapag aerial shot sa baba kasi masyadong malakas yung hangin. Ito talaga isa sa mga naging problema ko dito. Hindi ako makapag aerial shot kasi ang lakas ng hangin, tinatangay ng hangin yung drone kaya yun, in-enjoy na lang natin yung lugar. 1, 2. Sa pa 1, 2. Sige nga, ako nga din. Parang Baguio feels pala pag nandito ka sa lugar na to kasi yung klima hindi ganun kainit at hindi rin naman ganun kalamig. Sakto lang. At yung paligid mo para kang nasa Baguio, para kang nasa part ng Cordillera. Kaya yun. Isa kasi kami sa mga mahilig sa malalamig na lugar kaya super enjoy talaga tong lugar na to. Nagpicture lang kami saglit sa view deck nila at nagpahinga ng konti tapos biyahe na naman kasi pupunta tayo mismo kung saan nakatayo yung mga windmills nila dito. Ay, may doon pala sa kabila pero malayo na eh. Muntik na naman kami maligaw dito kasi hindi namin napansin yung papasukan namin. Although nakamapa na kami pero yun, naligaw pa rin kami. May papasukan kasi dito na parang maliit na kalsada. Parang gay road lang siya. So sinundan lang namin yung daan hanggang marating namin yung pinakapaanan ng mga windmills dito. Dami men, naglalaki men. In 300 meters, turn left. So andito na nga tayo sa mismong paanan ng mga windmills nila at grabe, nakakalula talaga sila sa sobrang laki at ganda. Grabe, napakalaki. Yan, lumikot to. Doon tayo sa may lumikot. Head west.
sobrang lakas pa rin talaga ng hangin dito at napaka-imposible talaga na magpalipad tayo ng drone. At for sure, bawal din magpalipad dito sa area na to. Kaya in-enjoy na lang namin yung lugar. Hindi na rin kami nakagawa ng mga cinematic video dito kasi sa sobrang pagka-starstruck ko, nawala na sa isip ko yung mga bagay na yun. Meron pala kaming ginawa dito na pinagbabawal na technique, pero yun, pinayagan pa rin naman kami ni Kuya. Akala niya siguro kasi pupunta kami dun sa mismong paanan ng windmill, pero hindi. Dito lang kami sa area na to para makapagpa-picture kami nakasama yung motor. Bawal daw dito. Boss, pwede picture lang kami saglit? Picture lang kami saglit? Okay lang ba? Oh, yung dito na lang kami kasi plano namin sana yung may umiikot. Sige, thank you boss ha. Sige boss, thank you. Diba ang bait ni Kuya, kaya mission success kami dito. Kaya yun, picture taking na. Akala ko dito pinipicturean pa niya ako pero ito na pala ginagawa niya, binibidyoan niya na ako. Diba napaka-sportive? Yan o, may papaning-paning pa siyang nalalaman dyan o, diba? Oh, galing! Kaya yun, syempre bumawi tayo. Hindi naman yan magpapatalo eh. Kung may picture tayo, for sure, may picture yan na mas marami. Ganyan yan eh. O, diba pinagawak pa tayo ng damit niya para makapag-posing siya ng maayos. Ganyan yan. Sobra. Dito na muna natin tatapusin ng video natin. Abangan na lang yung part 3 at bago yan, gusto ko munang i-shoutout yung mga laging nakasuporta dito sa page natin, dito sa Gala Project natin. Hindi ko man kayo maisa-isa lahat na pasalamatan pero napaka-thankful ko sa mga support nyo kasi dahil sa inyo, nakapagpatuloy pa rin tayo dito sa Gala Project. Okay guys, kita-kits tayo sa susunod. Peace out.